Patuloy naman ang pangangalap na ebidensya ng mga otoridad sa nangyaring pananambang dito sa Molino, Bacoor, Cavite. Kanina, binalikan ng pulisya ang crime scene para sa kanilang investigasyon. Ang sasakyan po tagtad ng tama ng bala. Kumuha na rin sila ng mga pahayag mula sa mga residenteng nakatira malapit sa crime scene. Kwento ng isang saksi, 5 putok ng baril ang narinig niya kagabi. May narinig pa raw siyang boses ng babae na nagmamakaawa. Hindi siya agad nakalabas ng bahay dahil po sa takot. Kalaunan, siya ang nagmaneho ng sasakyan ng kapitana para dalhin ang mga biktima sa ospital. Sa puntong ito, makakausap po natin si Police Superintendent Ronaldo Mendoza. Siya po ang hepe ng pulisya dito po sa Bacoor, Cavite. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sir, yun yung pananambang ay nangyari kagabi, no? Alas 8. So, sa ngayon ho, meron na ho ba tayong malinaw na nakikitang motibo sa nangyaring pananambang? Sa ngayon, patuloy pa rin yung ating ginagawang pag-iimbestiga at makalap tayo ng mga impormasyon at mga ebidensya para sa ganun ay matukoy natin kung sino talaga may kagawa ng pagtambang na ito. So may mga ano na ho ba tayo? May mga lead kung sino po yung mga suspect? Meron tayong sinusundan na lead pero yun nga, katulad sabi ko kanina, kailangan makakalap pa tayo ng mga impormasyon at mga ebidensya. Isa ho sa mga hinihinala, baka daw ho ito may kinalaman sa politika. So ito ho ba isa sa mga talagang pinagtutuunan nyo rin ng inyong investigasyon? Hindi natin i-discount yung possibility, yung angulo na yan, pero kailangan din natin i-validate at tignan yung ibang mga background, lalo na yung mga biktima at baka merong ibang dahilan kung bakit sila tinambangan. Yung mga biktima ho, nakausap na ninyo, ano ho yung sinasabi nila na posibleng motibo do sa ginawang pananambang sa kanila? Ayun nga, ay biglaan ang kanilang pagtambang sa kanila at ayun nga, mabilis ang pangyayari. At kaya sa kabutihan palad naman, itong si Kapitana ay nakaligtas. Ano hong ginagawa natin ngayon, sir, ng pulisya ng Bacoor, Cavite para matiyak na hindi na po ito mauulit, lalong-lalo pa at medyo papalapit na ho ng papalapit ang eleksyon? Ay, nakipag-ugnayan tayo sa ating provincial headquarters at nagbigay sila ng mga karagdagang kapulisan para paigtingin ang ating kampanya laban dito sa mga loob o sa mga motorcycle riding in tandem at masiguro ang darating na eleksyon ay maging peaceful and orderly. Ano po ang direktiba niyo sa inyong mga tauhan kasunod doon itong pangyayari na ito? Yun nga, nagbigay ako ng direktiba na lalo nating paigtingin yung police visibility at ganoon din palawakin yung pagkakalap ng mga impormasyon, lalo-lalo sa mga suspected criminals. At sa gayon ay hindi na maulit ang ganung pangyayari. Doon ho ba sa tinatakbo ng investigation ngayon medyo kahit pa paano nagkakaroon na ng linaw at posibleng malutos ninyo sa lalong madaling panahon itong kaso na ito? Meron naman tayong sinusundan at sana sa mga darating na panahon ay magkaroon ito ng linaw at maresolba natin itong kaso na ito. May direktiba ho ba sa halimbawa ho mula dito sa ating provincial PNP? Kaugnay ho nitong nangyari nito? Oo, at kanina nga, karatapos lang ng aming Special Investigation Task Group Coordinating Conference. Kasama natin ang ating Provincial Director at ang Deputy Regional Director for Administration. At nabigay sila ng direktiba na talagang pilitin o gawin lahat ng nararapat para maresolba ang kaso na ito. Paano natin binibigyan ngayon ng seguridad yung mga maaari makapagbigay dito ng linaw sa nangyari? Yun, nagbigay tayo ng security personnel sa mga biktima at sa mga kapamilya nito. Okay. So maraming salamat po, sir. At tayo naasahan po namin na magkakaroon ho agad ng linaw, ma-resolve sa lalong madaling panahon itong kaso. Maraming salamat din. Maraming salamat si Police Superintendent Ronaldo Mendoza. Siya po ang hepe ng pulisya dito sa Bacoor, Cavite.